Genesis Kapitulo 7. At sinabi ng Panginoon kay Noe, "Lamulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa, ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid tigpipito, ng lalaki at ng babae, upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat 7 araw pa, at paulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi, at aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa." At ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. At lamulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak, dahil sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis, at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. Ay 22 dumating kay Noe sa sasakyan, na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. At nangyari na pagkaraan ng 7 araw, na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding yaon, ay lamulan sa sasakyan si Noe, at si Sem, at si Cham, at si Yafet, na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe, at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila, at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri, at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na 2-2, ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay. At ang mga nagsilulan, ay lamyulang lalaki at babae, ng lahat na laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan, at nataas sa ibabaw ng lupa. At dumagsa ang tubig at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig. At dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig, at inapawan ang mga bundok. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop, at ang hayop gubat, at ang bawat nagsisyusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, at sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang, ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa, ng 150 araw. Genesis Kapitulo 8. At nalaala ng Diyos si Noe, at ang lahat ng may buhay, at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan, at nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa, at humupa ang tubig. Natapon din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dunggawan ng langit, at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa, at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng ika-7 buwan, ng ika-17 araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa ika-10 buwan, ng ika-10 buwan, ng unang araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw, na binuksan ni Noe ang dunggawan ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparot-par ito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati, upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa.
Datapwat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa, at nagbalik sa kanya sa sasakyan, sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa, at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan, at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw, at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at, narito't may dalang 100 sariwa ng alibo sa tupa, sa gayon ay naunawa ni Noe na hamupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw, at pinalipad ang kalapati, at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari, ng taong ika-601, ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumano siya, at, narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng 2 buwan ng 27 araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe, na sinasabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang bawat nagsisyusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpalaanakin, at mangagsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanyang angkan ay nangagsilunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop, at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugan sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, "Hindi ko na muling susumpin ang lupa, dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa." Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi. Genesis Kapitulo 9. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, "Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindek sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay, sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. At kayo'y magpalaanakin at magpakarami, magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe, at sa kanyang mga anak na kasama niya, na sinasabi, "At ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganid sa lupa. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng baang gigiba ng lupa." At sinabi ng Diyos, "Ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat tinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap. At aalalahanan ko ang aking tipan, na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat tinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging baang lilipol ng lahat ng laman. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap, at aking mamasdan, upang aking maalaala,
ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham at si Yafet, at si Cham ay siyang ama ni Canaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe, at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. At nagpasimula si Noe na maging mangbubukid, at naglagay ng isang ubasan. At uminom ng alak at nalanggo, at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At si Cham na ama ni Canaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nang-asa labas. At kumuha si Sem at si Yafet ng isang balabal, at isinabalikat nilang dalawa, at lumakad ng paurong, at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama, at ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak, at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi, sampain si Canaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem. At si Canaan ay maging alipin niya. Pakapilan ng Diyos si Yafet, at matira siya sa mga tolda ni Sem, at si Canaan ay maging alipin niya. At nabuhay si Noe pagkaraan ng baang gumunaw, ng 350 taon. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon, at namatay.